ang ating program ay nationwide at worldwide. O, diba? Siyempre naman, di ba? At ngayong hapon, dahil Halloween, siyempre talagang minabuti po natin talagang mag-imbita ng isang nilalang. Talagang nilalang talaga. Hindi siya nilalang ng lupa. Pero ito yung napakagwapong nilalang. Diba? Ay, may ganun agad. Siya po ay writer ng mga ghost story po ng nakakatakot na mga kwento. Ayan. At may mga kasama siya. Oo nga. Nakikita mo ba? Hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Ako baka biglang may magsalita dito na hindi natin nakikita, ha? Andyan lang, nakapaligid sa inyong dalawa. Meron dalawa sa likod ni Cookie, nararamdaman ko. Ako nakakaramdam, pero hindi ako nakakakita, Charing. Ako mabuti wala akong nararamdaman. Mabuti hindi ako masyadong active yung third eye ko. Ako rin. PSP, diba? Kasi nakakatakot din yung gano'n, diba? Ay, Saka yung mga... sa akin po. Saka yung mga, sabi nga nila mga multo-multo na yan na nandito sa atin, they can use me and abuse me. Correct. Parang si And Henrietta exploit me. doon. Si Henrietta doon, ano hindi niya alam, meron naglalarong bata sa ilalim ng upuan niya. Ay, ala. Yung anak ni Janice. Hindi budoy, ha? Yung tiyanak? Oo, yung tiyanak yun. Oo, walang iba yung... Ang anak ni Janice ngayon, si Budoy. Si Budoy. Oo. Nag-evolve na. From tiyanak to budoy. Sooner or later, magiging tao na yan. Correct. Ayan. Yung may live guest po tayo ngayong hapon ito sa ating Halloween episode sa ating palatuntunan na Bad Talks! Walang iba po kundi si Mr. Christian Rodzel Cruz Banyares. Medyo mahaba ang pangalan ni Christian. Paano ka nag-aral nung bata ka pa? Ang haba na sinusulat mo. Christian, magandang hapon sa at welcome sa Bad Talks. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Siya ay isang manunulat ng mga real ghost stories. At meron siya mga series of books, yung Haunted Philippines. Cover pa lang, nakakatakot na to, Christian. Ano pa pala yung Christian? Chris. Chris lang. Ay, naku, alam mo bang malapit ako sa mga Chris. Nakakasampung Chris na ako sa buhay ko. Alam naman ang wifey yan? Ayan, so yung una nating question kay Christian, kung paano ba siya nahahawakan nila ako and ginugulat and ginigising nila ako sa pagtulog. So, sobrang nakaka-trauma. At that age, bata din yung multo na nagugulat. Hindi. Siya. Matandang lalaki yung nakikita ko. Iba-iba sila eh. At bakit ka naman daw hinahawakan? Hindi ko nga alam kung bakit. Ganun yun. Joke lang, joke. Parang hindi kayo matakot. Well, ang sabi kasi before, nung pinagtanong nila kung bakit ano daw yung nakikita ko, ang sinasabi is nakakatuwaan daw ako. Normally naman, ganun nakakatuwaan. Kasi baka masyado kang cute nung 4 years old ka, kaya talagang pinagkatuwaan ka naman. Until now, Cute naman siya ngayon kahit 40 na siya. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? 20 Sorry. mid-80s pa lang daw. Early 30s. So sabi, na-trauma ka doon at 4 years old? Oo, nakaka-trauma. Kasi parang that time is hindi mo talaga ma-explain kung ano yung nakikita mo. Oo, syempre. Sobrang nakakatakot At 4 years old, parang iba yung itsura ng spirito sa totoong tao, syempre, no? Parang silhouette yung spirito, eh. Tapos pag hinawakan ka niya, malamig. So ano nararamdaman mo pagka natutulog ka at hinahawakan ka ng mumu? Actually, hindi siya yung usual na hawak eh. Yung tulak yung ginagawa niya. Tapos meron siyang, tapos sumisigaw siya. Sobrang, parang gano'n. Ginigising talaga ako. Prankster to matanda Parang, to sigurado. parang gano'n. And, Okay, hindi naging happy ang childhood niya. hindi, meron nga ganun talaga, Cookie. Paano niloloko? Mga prankster na ghost. So, ano yan eh, they're parang dinadasalan niya, merong nagagamot dyan, may nag-cure na parang yung ghost na mambabarang something. So ano yung ginawa mo, Christian, para hindi ka matakot or parang ma-resolve mo yung ganong experience? yung mom and dad ko, dinala nila ako sa isang manggagamot. Parang nung una, may binigay siya sa akin na parang stick na pamalo daw yon. Pagka daw since ako lang kasi yung nakakakita, pinapadescribe nila sa akin, ako lang talaga yung nakaka-experience, paluin ko daw. Pero sa isang bata kasi, alam mo yung pag nandun na yung actual na nakikita mo na siya, even if may equip ka kung ano yung binigay sa'yo nung albularyo ba o manggagamot, hindi mo mauna yung takot. Mauna yung takot. Talagang iiyak ka. So, dinala nila ako sa
pangalawang parang witch doctor. And yun, nakausap na yata nila. So, Ako na yung nakausap nila ngayon. kaya pala parang familiar. Kaya ako lang mamaya. Nakikita na tayo. So at 4 years old, nagkita na kayo. At uli kayo nagkita ulit. Parang ano ba tawag doon na? After 30 years. I'm making this light lang, ano, kasi it's really Halloween today. Mamaya dyan may lumapit sa atin, ano, lo. Ayun yung sa second witch doctor, Christian. Nung mga nasa 20s ka na. Wala na rin eh. Wala Kahit na nung rin. tumbakla, wala. Marami. Mas natakot yata. Parang ngayon nasa 30s ka na, eto, tatlo na yung mumulto sa'yo, lagot ka. Mas natakot ka sa mga mutong bakla, Christian. Yun ang hindi nagagamot ng witch doctor. Ng albularyo. Kami na yung tatawagin mo, kaming tatlong bad talkers. Kami tutulong sa'yo. Yeah. Sasabunutan lang namin yung mga bakita na yun. So, ilang taon ka nung nahilig ka na magsulat ng mga ghost stories? Well, actually yun nga. After ng experience ko kasi, habang nagkakaisip ako, I kept on asking yung mom ko kung ano ba talaga yung parang may nangyari sa akin, di ba? Na talaga traumatic. Ayun na yung pag-usapan. Sabi niya, change topic na, wala na yan, tapos na yan. So yung curiosity ngayon, parang naano sa akin na parang ayun yung sagutin. And, As you grow older, so, parang gusto mong, parang by the time na teenager ka, parang ni-research mo na ano ba yung ano ba yung goals, nangyari? Ano ba yung talaga? ano. Kasi talagang, alam mo yun, So, the more you get I curious, re- the more Yeah. na you get interested kasi. exactly, I started Diba? reading Kaya mga books. meron nga Yeah. sabi na curiosity killed the cat. Kasi the more you get curious, the deeper it gets. Kaya yan. So, kailan ka talaga nag-umpisa magsulat? That's 2004, actually. Medyo recent lang So, pala. ilang taon kayo? That time, mga nasa 26 ako that time. Pero nung nasa high school and college ka, meron ka ng experience sa pagsusulat? Nung high school ako yung nagre-represent sa school namin sa mga writing competitions. So, tinatanong ko lang kasi at age 26 na siya nag-start talaga, nagsulat ng mga Professional writing. professional writing, ano. Kasi parang, sabi nga ng lahat, it's never too late to do anything, di ba? Ako nga, I was thinking of writing a book na rin, eh. Even if, professionally, I never experienced doing it. Yung aswang. Saan pa may aswang sa Pilipinas? In Laguna. Oh my gosh, meron? Saan sa Laguna? Di ba, kanina nasabi ko galing akong Laguna. Ano ba yung itsura ng aswang? Andito sa harapan mo, te. Bibigyan mo ako mabuti. Saan lugar yun sa Laguna, Chris? May nakalagay ba? Or... Hindi ako nag-specify. Nag-specify sa Laguna. Sinabi ko lang sa Laguna. So ano yung aswang dyan? Meron talagang aswang. Based on sa nagkwento Nagkwento nito, sa'yo. meron talaga. So, it depends And na lang kung paniwalaan haunted natin. highways in Bangyas. Where is Bangyas? Saan bang yan? Sa may Quezon, I think. Quezon Province. So, ano ka ba nakakatakot dumaan yung mga sasakyan dyan kasi haunted highways? Yung maraming nadidisgrasya, na-aksidente. May nakikita daw na tumatawid na puting Puti. tela. Oo. Pero ano yung description sa aswang doon, Chris? The usual lang na aswang na pag nakita mo siya, nakabaliktad yung image niya sa mata mo. Parang yun yung mga usual. Parang Tapos tao din siya? nagpapalit-palit siya ng Ng anyo? ng form, Minsan, anong iba't ibang forma, Chris? Aso. Minsan aso. Tapos wolf? Yeah, parang ganun. Parang may pagka-twilight ang... Ayun, aswang. Wala mo na yung palabas. Pero ngayon yata, baka may Nagiging medyo may uwak din. pagka-angry bird na kasi. So, hindi ko alam may baka nagbabago. Baka naging angry bird na rin siya. Eh, si Cookie mahilig maglaro ng Angry Birds. Pero, Kasi parang... Hindi siya yung Parang, nahawa. parang or- kasing curse yun eh. curse. Parang ganun ang Sinumpa. flow ng story na hindi Sino- talaga sila taga rito, parang dahil lang din sila. Oo, galing Capiz. Oo. Di ba lola ko tiga Capiz? Pero sandali, kumakain ng tao yung aswang sa kwento dyan, Chris, sa kwento, sa libro. Kumakain ng tao yung aswang. Nananakit siya. Nananakit. Di ba kinakain yung atay? Yung Ganun actually yan. alamang loob? Yun ang mga story na the usual sa mga Di ba aswang. lahat talaga. ng ayun ang mga aswang nga doon galing Oo. Capiz? Sabi nga ni Mar Rojas dito. Sandali lang. Chris, so paano yung hunter? Paano hinahunt yung aswang? Kasi malakas siya. Paano mo parang matatalo yung isang aswang dyan sa Laguna? Actually, kinakailangan mo talaga ng kinakailangan mong paghandaan yan. Kinakailangan mong alamin yung mga weaknesses. May mga weakness. Sige, ano yung mga weakness?
Ang sinasabi kasi, yung aswang is, Mahilig sa syempre, the usual. Takot siya sa Bawang. sa bawang, di ba? Bawang. Ano pa ba? Ngayon yata, pati sa paminta na rin, di ba? Ay, paminta. Ano kailan lang? Hindi nagpupunta ng ano yun, ng Quezon Avenue or saan sa may circle. Maraming paminta dyan. Pero, I Ikaw talaga, mean, Buntot Chris, Pagi, totoo ba daw ba yun na TV documentary, yung Sa Wag Ko Corrupt sa Channel 7. Sa Channel Oo, 7. Ayun. That's good. So, sino-sino mga artista yung gumanap dito, Christian, sa mga horror stories mo? Madami na lahat yung mga taga Mga Channel Jimmy 7. Seven. Taga Channel 7. Oo, Talent si Report. Randall Ramos gumanap na rin dyan? Oo, gumanap na siya. Oo, talaga. Ay, hindi naman. Tingnan Ito makamaganda to din. Sunny. Oo, yung Sunny, nakakatakot. Naka-uniform yung babae. Bakit siya Ang daming dugo. Yeah. Yung Sanib is, parang sinaniban siya ng spirit. Parang yung girl kasi na to is sobrang depressed. Nangyayari kasi pag college ka na, normally malayo ka sa family mo, nang-dorm ka. So lahat ng temptation nandiyan Tapos, na. Broken-hearted and everything. Yeah. So, hindi naman Iniwan siya ng boyfriend. Actually, parang ang story dito is yung bad spirit. Kasi nararamdaman ng bad spirit kapag negative yung emotions mo. Gusto nila yon. Yes. Na Kaya parang- sabi ko bumisings kayo. Yeah. Kasi naalala ko pala, yung dati naming office mate na si Miss Ria. Siya yung mahilig dyan sa mga book mo. Okay. Oo, Oh, nagko-collect may fan pala na dito si Christian sa PBS. Meron ba? Miss Ria Padilla. Oo. At saka out of stock sa sa isang Sa bookstore Power kung Books, saan. saka sa National Bookstore, naloka kami ng Talaga Saturday. naman. Bigatin pala itong si Christian. Hindi naman siya mukhang mabigat. Parang magaan lang. Magkaan lang. Subukan mo ba, Doc Rene? Hindi naman siya mataba. Tama lang. Sige nga, daganan mo nga si Cookie. Conservative ako. Mahihain ako. Pero yes. Even to say, until now, available pa siya sa mga bookstores. Yeah. Available pa siya. So nagkataon lang siguro na yung pinuntahan namin ay Na wala nang branch. stock. Yes, Oo. kasi Halloween. So siguro maraming gustong Bakit gusto ng tao natakutin yung mga sarili natin? Bakit ganon? excitement. Oo. Adrenaline rush. Kasi Yung nanay ko mahilig sa dito. Oo nga, bakit? pagka kasi sinasabi kasi ng mga napagtanungan ko before, yung katawan kasi natin is syempre may spiritual body tayo. So pag something na Diba? Ano yung kwentong kakatapat mo din sa Ay, Bulacan? marami. sa baliwag, Baliwag? Anong ano? baliwag, sa baliwag. Yeah. Ano yung tree? Yung ano to? Hello sa ha? Ano yung nakakatakot na tree? Balete? O Balete tree? May Doon yun sa Balete Drive, Oh, sa Balete Quezon Drive. City. Parang meron din sa Baliwag, Bulacan. Ang layo naman sa Baliwag. Oo Hotel. nga. Meron na rin kasi nagtanim na ako ngayon. Nagkaroon pala doon. Ano ba, dapat katakutan ba yung mga espiritu, yung mga multo na ito, Chris? Well, oo, dapat katakutan, but at the same time, kailangan din natin silang tulungan. Tulungan din kasi Ngayon kung gaya ni Chris, at saka gaya ko na may third eye, tapos meron kasing minsan gustong ipahiwatig May ikaw, message. nasa iyo yun kung tatanggapin mo o hindi. Kasi kadalasan kasi, pag tinatanggap mo, halos lahat na ng multo sa'yo na magpaparamdam. Yun yung nakakatakot yeah. ng tayong mga tao, no? Kasi masyado Kaya, yung... ako, binlasan din ako ng lola ko na para hindi na Oo nga, hindi mabuksan yung third eye. Oo, kasi yun nga, mahirap din kasi it's a burden. It's both a burden and a responsibility na may third eye ka, nakikita mo yung mga bagay-bagay. Yung future, di ba? Yep. Actually, si Mr. Jaime Licao Oo, sabi niya sa akin before, Chris, kung gusto mo, ibukas natin yung third eye Mas mo. ibukas pa Kasi na. nagsusulat Oo. ako. Pero parang that time, sabi ko, hindi mo na po siguro. Kasi ang hirap like pag overwhelm ka. Yeah, kasi pag nagsusulat ka na, paano kung nandyan sila sa tabi mo? Ang hirap dun eh. Ang sabihin sa'yo, mali yung sinulat mo. Editor pa yung yung pa yung nagpakita sa akin. Kung ayaw mo, tatakutin kita. Editor pa. Oo. Yeah.